Hindi pwedeng hindi. Kasi kuya, bayad ako ng 500. Ang binigay sa akin, tsinelas. Ako po yung mag-aabono, ma'am. Bawal po kasi buksan yan, ma'am, hanggat di po bayad. 1,000 ka? Ma'am, wala naman pong cellphone na 1,000, ma'am. Promo nga nila yun eh. So yun na nga guys, no, ngayong araw manonood tayo, mag-adventure tayo ngayon sa internet. At papanoorin natin yung mga video nila, tapos tungkol to sa mga video na na-scam sa FB, sa Lazada, Shopee, TikTok, at tingnan natin guys yung magiging reaction natin dito. Tapos nasabihan ko kayo kung paano natin masusolusyonan yung problema na to, no, kasi naganto na rin ako guys, no. Ayoko yung feeling na naloko tas masakit ganyan, tapos wala namang gusto maloko, pero sa akin 200 lang yan dito, kailan na 1,000. Talagang siguro ako noon panahon na yun, naloko ng 200 pesos. Talagang gusto ko puntahan yung seller, gusto kong saktan ba. Pero dito naloko sila ng 1,000 guys. Talagang gusto nilang ayaw nilang bayaran yung rider. Pero nanood muna tayo guys, wag natin patagalin, tapos i-pause natin video, tapos magko-comment tayo. Let's go. Sir, hindi ko po alam kung saan po galing yan, sir. Kasi binabagsak lang po sa amin yan, sir. Tapos di-deliver po namin. Hindi po kami nagpipick up dyan, sir. Sinabi ko naman, sir, kanina, sir. Bawal po buksan. Hindi mo deliver mo, patapos ito paano mo, pabayaran namin, pwede yan. Kasi pwede... Dami natin nung binayaran ko, binubuksan ko, pag tamang deliver. Kasi, sir, pwede naman po i-cancel, sir, kung nagdadalawang isip po. So yun na nga guys, no, tama si kuya. Pwede naman i-cancel kung kuwari in-order mo is cellphone, chinelas, ganyan. Pag kinapa mo siya at hindi naman siya hugis cellphone, hindi siya hugis sa chinelas, hindi siya hugis ng in-order mo, pwede nyo naman i-cancel agad, no? Hindi nyo na kailangan buksan. Bigyan nyo na lang kay kuya na rider. Kuya, return mo na lang yan. Mukhang hindi, mukhang bibigyan tayo problema niyan ni seller. Mukhang hindi legit. Tapos sa side naman ni kuya, no, sabi niya bawal daw buksan yung parcel. Yun nga, kasi rules nila yon sa delivery, sa courier. Pero rules ay rules, kasi kawawa naman sila yung nagbabayad. Pero mamaya guys, bibigyan ko kayong tip. Play ulit natin. Walang problema, pakancel mo to. Nabuksan na po kasi, sir. Automatic. Ako po magbabayad yun, sir. Buksan namin, alam bayaran ka na yung buksan. 999. Ikaw, mag-isip ka, kung matino ka mag-isip. Hindi namin binuksan to, katawag, binayaran namin. Itong deliver, din tama. Sir. Magkano presyo ito? Wala pa sa dante eh. Sir, hindi ko na po kasalanan yun, sir, kung na-scam po kayo, sir. Ang trabaho ko lang po, sir, mag-deliver po. Magkaroon daw. Isuli mo to sa kanya, kung saan mo to kinuha. So yun na nga guys, na-scam daw sila. Binayad nila is supposed to be, babayad nila 1,000, tapos yung nakuha nila is halagang mga 100 pesos lang daw. Ayun nga, nabuksan nila yung parcel, tapos sabi ni rider is di na pwede i-cancel kasi nga nabuksan na. Rin nga, rules ng company nila yung guys, no, hindi natin sila masisisi. At sabi ni rider is delivery rider lang daw siya, which is yun lang naman talaga yung trabaho nila. Di nila alam yung itsura niyan, no, yung in-order nyo sa online, di nila alam yan kung ano ba in-order nyo. Wala silang pake dyan. Gusto lang, ang trabaho lang nila is ma-deliver yun sa inyo kung ano in-order nyo. Pag na-scam kayo na guys, hindi yung kasalanan ni rider, yung seller yun, no, scammer talaga yung seller. Iba yung sinend sa inyo, o kaya minsan nagkakamali yung seller, iba yung nai-send sa inyo. Pero guys, mamaya tuturuan ko kayo paano yun i-return at ibabalik yung pera nyo. Pero play muna natin. Sir, hindi po ako nag-pick up dyan, sir. Dumating lang po sa warehouse namin yan, sir. Ibalik ko sa warehouse nyo, sino ang tinatanggap yung itinawag nyo doon? Sir, mape-penalty po ako, sir, kasi bukas na po. Ayun nga guys, no, bawal na daw i-return sa warehouse nila kasi nga bukas na. Bawal na i-cancel. Dito ka. Sa panahon natin ngayon, Brad, mahirap maghanap ng pera, tanda rin. Ayun na nga po, sir, mahirap na nga po magharap ng pera, sir. Ikaw, deliver ka, pero dapat alam mo. Dapat po, sir, hindi po kayo nagpapaloko sa Facebook. Halika.
Medyo ano na, no, lumalaban na si kuya na rider, no. Wag daw magpapaloko, magpapascam sa Facebook. At shoutout sa aking lola, si Mami Rose, no. Lagi siya makulit, lagi siya nagpapa-order. Order mo ako nito kasi mura, alahas, ganyan. Ayaw maniwala ni Mami, pero sana yung video na to, no, matuto tayo na yun na nga, pagka hindi legit yung shop, kung saan sa inyo lang nakikita, dapat po tignan muna natin kung legit yung shop, kung merong mga nagsasabi na, uy, nakabili ako dito, okay dito. Pero kung wala, hanggat maaari guys, huwag tayong check out, tuloy ang video. Tayong ganyan. Itawag mo ito sa NBI. Bakit? Ayun na naman ang bigay. Stand ng cellphone. Dinoble check po niyo po ba ma'am yung pinag-orderan niyo po? Oo. Paano niyo po dinoble check ma'am? Ginanong ko siya talaga, baka hindi yan legit, bogus na naman yan. Wala naman po, kahit sino pong scammer ma'am, madali lang po magsabi na hindi yan O, teka lang, kausapin na. scam. Ayun na nga guys, no. Pagka scammer, di niya yung sasabihin na niloloko ka niya. Pag tinanong mo yan, chinat mo yan, na legit ba yan? Baka mamaya, fake yan. Hindi niya naman sasabihin, pagka scammer yon, hindi naman niya sasabihin na, di, scam to. Huwag ka bibili. Hindi gano'n. Talaga sasabihin niya, legit yan. Bigyan mo ako ng gantong halaga. Legit to kasi mahal to dapat. Ngayon sa akin, mura lang kasi naka-promo. Kasi mura sa amin ngayon, ganyan. To, second hand, kaya mura, ganyan. So, yun na nga guys, no. Pagka nagli-legit check kayo, dapat galing sa ibang tao yung comment na, nakabili ako dyan, legit dyan, talagang mura. Tapos dapat hindi lang isa, libong nakabili na ng mga tao na comment na nakabili sila na goods. Pero pagka ganyan na chat lang, chinat lang kayo ng seller na, legit yan. Huwag kayo maniwala, guys. Tuloy ang video. Po eh. 900? 900? Oo. 1,000! Itawag mo sa NBI. Kasi wala naman pong cellphone na 1,000. Ano daw yan? Yung mga hindi nakukuha ang cellphone. Huwag yan, Mat. Hindi, wala pong ganun ma'am. Ayun na, guys, na naloko si ma'am kasi nga daw, ang sabi sa kanya is, mga mga expired na kumbaga, hindi na nakuha ng cellphone. Mga naka-stock na lang siguro, ganyan. Yung binola-bola siya. Kahit saan po kayo magtanong, dapat dinouble check niyo po muna sana ma'am yung page. Talaga nila pwedeng kunin to kuya. 900, hindi naman para bumili 900 sa ganyan. Ma'am, ang trabaho ko lang po mag-deliver ma'am, di ko po alam yung... Ipasawin mo na lang sa kanila. Paano yan? Ma'am, mape-penalty po ako, bukas na po yan ma'am. Hindi naman pwedeng hindi ko buksan kung tama yung order ko. Ako mag-aabono niyan ma'am. Dapat ma'am, dino-double check niyo po na yung pag-order ma'am. Saan mo ita-double check? I-check niyo po yung page ma'am kung legit po. Check niyo po yung reviews, mga comment. 900 ang in-order yun namin. Hindi po yung order kayo ng order ma'am. Kasi bawat order niyo ma'am, kung Hindi ko alam kung saan mali na yung cellphone mo. Tignan mo yung itim kong cellphone. every time po na-order kayo sa Facebook ma'am, pag natsatsambahan niyo po yung scammer, rider po ang kawawa. Marami pong scammer sa Facebook. Alam namin, nag-deliver lang kayo, pero hindi dapat ganun. Dapat ma'am, dino-double check niyo po muna ma'am, yung page kung legit po ba o hindi. Saan cellphone mo? Ito na, ito na. Kasi rider po kawawa ma'am. Katulad po niyan ma'am. Brad, ganyan palagi katuwiran. Marami na kayong kasunod ganyan katuwiran nyo. Alam mo dapat, kayo nag-deliver, titiyakin din dapat nyo, yung dinideliver yung tama. Kasi kayo malilintikan. Yun nga sir, Kayo mga bata, nag-uusap, matatanda na tayo. hindi po namin alam kung ano laman yan sir. Yun na nga guys, sa sinabi ko kanina, walang pakialam si rider doon, wala siyang alam doon kung ano yung i-deliver niya kasi naka-block na yung plastic na bawal buksan. As wala rin nakalagay doon kung ano yung nakasulat, kung ano yung laman ng item sa loob. Ang trabaho lang talaga ni rider is i-send yung parcel papunta doon sa mga bumili, sa mga buyer. Tapos noon, doon na ibibigay yung nila, yung commission. Tapos meron silang mga quota
kung sa isang araw, kung ilan dapat delivery nila, ganito, ganyan. So, tuloy. Alam tayo kung ano laman ito eh. Yun na nga yung sa problema. Ang may Ibalik yun no, sa kasalanan warehouse nito. sa pinanggalingan yan. May kasalanan nito, yung mga nagbabalo. Ibalik na yun doon sa kanila. O yan, hindi nyo binuksan, nililiver. Prangkahin mo. Sabi ko, Kahit Tama si ate, guys, no? So, kaso, ayaw pa rin tumigil ni tatay. Sir, mga scammer po yan. Kumbaga, na-scam kayo sir eh. hindi kayo pwede magbayad ng Nagpa-scam po kayo sa Facebook sir. Hindi na po kasalanan ng rider yun sir kung na-scam po kayo sa Facebook. Yun po yung totoo sir, na-scam po kayo sa Facebook. At yan, nagtatapos yung video, guys, no? Yun na nga, na-scam sila, no? Tinapat na sila ng rider. Umaba-haba pa. Nung una, ayaw pa sabihin ng rider. Ganyan. Hindi nga rin siguro alam yung gagawin niya. Pero guys, tuturuan ko kayo kung paano ang gagawin, no? Pag na-receive nyo yung item, para ito, pag na-receive nyo yung parcel nyo, guys, huwag nyo sisirain to. Itong parang resibo yan eh. Yung papel na baliktad. Yung papel na to, huwag nyo sisirain. Huwag nyo bubuksan dyan. Dito nyo buksan sa likod. Yan, sirain nyo dyan. Tapos pag magbubukas kayo, videoan nyo. Para pag sira yung item, mayroon kayong proof na iba yung laman, sira, bago nyo buksan. So huwag nyo iwawala to, no? Kahit na-receive nyo na yung item. At huwag nyo rin i-order receive sa app. Hanggat hindi kayo satisfied or kahit na-receive nyo na, bigyan nyo mo ng 1 linggo. Pag nasira, return. Ganun lang yan. Huwag nyo order receive muna 1 linggo. Tapos, para may sauli nyo guys, magre-request kayo doon sa app. Punta lang kayo sa app, nakalagay doon. Sa may order, papakita ko naman dyan sa cellphone. Tanggalin natin yung video. Tapos, iba-iba yan eh. Sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Pag-return na ako sa Shopee, saka sa TikTok. Pero sa FB guys, doon na yung karamihan yung scam. Talagang susugal kayo pag sa FB kayo bumili. Hanggat maaari, huwag kayong susugal pag sa FB. So yun na nga na, pagka nandun ka na sa yung to receive mo na item, huwag mo muna i-order receive. Yung katabi, yun yung i-click mo, yung request for refund. Tagalog ay yung ibabalik mo yung item, no? Para ibabalik sa'yo yung pera mo. Tapos, nakalagay dyan, I have received my items but there are issues. Minsan kasi, marami kang binili sa shop na yon, may kulang, yon. Tapos yung iba naman, I didn't receive some of all my items. So, yung mga ganon, basta pili ka lang dun guys, no? Tapos marami pa yung app na katanungan sa'yo kung anong problema. Sagutin mo lang ng sagutin. Tapos, ang gagawin mo ngayon, yung item, para ito yung item, ibalik mo dito sa may black na plastic. Tapos, ibabalutin mo siya ngayon ng panibagong balot na plastic na itim, kahit garbage bag lang na itim, tapos i-tape mo, ganyan. Tapos itong yung pinaka-resibo niya, kailangan mo yan, dalhin mo yan doon sa courier ng Shopee, ng Lazada, ng TikTok, Flash. Dalhin mo lang yan, pakita mo ito yung resibo niya. Ibabalik nila yan, no? Pero magsasabi ngayon yung Shopee, yung TikTok, yung magsasabi yun kung saan mo ibabalik yung item para doon mo ibalik. So yung iba nga guys, no, wag naman sana kayo ganon. Pagka-order nila, binubuksan nila tapos pinapalitan ng ibang item tapos binabalik. Wag ganon, salbahe yun guys. So yun na nga, may mga kwento ko sa inyo. Ito pa lang binili kong wireless microphone. Pang-vlog sana guys. Kaso, ang issue niya is pangit yung tunog niya. Parang basag na nasa CR o kulob. So sabi ko, kinonta ko si TikTok. Sira yung microphone nyo. Kasi nga, basagin tunog, ganyan. O baka low quality lang talaga. Bili ko nga pala doon guys is mga 450, mga ganun. So yun na, ni-return ko siya.
Tapos nag-approve agad si TikTok. Napakabait kasi mayaman din talaga yon yung seller na nabilang ko. Ang dami nilang na binibenta. Tapos hindi niya na pina-return. Ang yabang guys, hindi niya na pina-return niya. Sabi niya, no, wala naman siya sinabi. Pero binigay niya na sa atin to. Pero hindi ko naman din magamit kasi nga basag. So yun na guys, na tinuruan ko kayo ng paano mag-return ng item. At kung paano yung gagawin nyo doon sa pag nangyari yung nangyari yung ganyan sa inyo na scam, no? Pero hangga't maaari, sana walang ma-scam sa ating guys, no? Sayang yung time, oras, ganyan, yung pagod natin sa pera, ganyan. Receive nyo na yon agad. O kaya kung kinapa nyo, hindi yun yung binibili nyo, hindi chinelos to, chinelos yung binibili ko, bakit? Ganto lang yung parcel ko, parang ano lang, bato. Parang bato lang, no? Huwag nyo na agad i-receive. Huwag nyo na buksan. Sabihin nyo lang sa rider, ibalik na yan doon sa courier. Hindi nyo kukunin, hindi nyo babayaran. Pero kung talagang gusto nyo sumagal, gusto nyo buksan, bayaran nyo muna sa rider guys kasi sila yung kawawa. At meron naman tayong return policy sa mga app. Pero kay Facebook, guys, wala tayong return policy kay Facebook. Hanggat maaari o kayo bibili kay Facebook, pag bibili kayo sa Facebook is meet up or yung seller yung papuntahin nyo sa inyo. Kung talagang legit yan na seller, pupunta yan. Lalo na kung malapit lang. Kaya pagka scam, sinasabi nila taga malayo yan, ganyan. Taga malayo, iniiba-iba nila yung nasan sila. Sabihin nila, sabihin mo taga Manila ka, taga Mindanao sila. Pero kung ginamit mo na naman yung pangalawang FB mo o yung FB ng jowa mo, tinanong mo na naman, sinabi mo taga Mindanao ka, sabihin nila taga Manila siya, scam yun guys. Huwag nyo na ituloy. Pero sa Facebook, i-meet up nyo. Sa TikTok, Lazada, Shopee, okay dyan. May return policy dyan, no? Hindi bibigay ni Shopee, Lazada, ni TikTok yung pera ng seller hanggat di kayo nag-order receive. At kahit mag-order receive kayo, matagal pa yon bago nila ibigay kasi nagtinda na rin kami dyan guys. Tinda kami sa Shopee, sa Lazada, TikTok, sa FB. So yun lang guys, no? Kung nagustuhan nyo yung ating video, please pa-like tapos pa-share na rin para makatulong tayo na sa mas marami pang mga tao. Yun lang. Maraming salamat. Paalam.